Si Irish ay isang dalagang mayaman at sanay sa marangyang pamumuhay. Sa kanyang kagandahan at kasikatan, isa siyang babae na kilala sa pagiging arogante at mataas ang kanyang pride. Hindi siya nag-aalala sa opinyon ng iba, basta't masaya siya sa kanyang ginagawa. Ngunit sa kabila ng kanyang tinatamasang kasiyahan, nasira ang relasyon niya sa kanyang nobyong si Kyle dahil sa kanyang mapagmataas na ugali. Naging dahilan ng kanilang paghiwalay ang kanyang sobrang pride at pag-iisip ng sarili. Dahilan kung bakit pinili ni Kyle na umalis na lamang sa kanyang buhay. Isang gabi, pag-uwi ni Irish sa kanilang mansyon, napansin niyang parang balisa ang kanyang ama. Ito ay si Don Ramon, na nakaupo sa kanilang sala na tila malalim ang iniisip. Nilapitan niya ito at buong yabang na bumati. Hindi man lamang inaalala ang seryosong ekspresyon sa mukha ng kanyang ama. "Pa, mukhang malalim ata ang iniisip mo ani ni Irish habang ito ay nakangiti. Pero ang kanyang ama ay hindi umimik. Napakunot ang noo niya sa hindi pagtugon ng kanyang ama. Kaya't muli siyang nagtanong, "Ngayon ay may halong ka ba?" "Pa, may problema ba?" Seryosong tanong niya habang inaalam ang dahilan ng bigat ng loob ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Don Ramon, bigla siyang tumingin kay Irish at huminga ng malalim bago nagsalita. Tinig na may mabigat na damdamin. "Irish, wala na ang kumpanya natin. Na-bankrupt na tayo," sabi ni Don Ramon. Halos mangilid ang luha sa kanyang mga mata. "Halos wala nang natira sa ating mga yaman. Lahat ng pinaghirapan ko, nawala ng parang bula." Hindi makapaniwala si Irish sa kanyang narinig. Parang nawala ang lahat ng kulay sa kanyang paligid. Dahil doon ay napanganga siya at ang mga mata niya'y nanlaki sa gulat. "Anong ibig mong sabihin, pa? Paano nangyari yon?" Tanong niya. Nanginginig ang tinig. Pilit inaalam kung may natitira pa bang pag-asa. "Labis akong nagtiwala sa mga maling tao, anak. Akala ko kaya ko pang iligtas ang negosyo. Pero nabigo ako." Paliwanag ni Don Ramon. Ang kanyang boses ay may halong lungkot at panghihinaya. Nagpupupuyos ang damdamin ni Irish. Hindi niya kayang paniwalaan na ang lahat ng karangyaan at yaman na dati niyang pinagmamalaki ay tuluyan nang nawala. Ang marangyang buhay na inaakala niyang permanente ay isang ilusyon lamang pala na madaling naglaho. Hindi ako magiging mahirap, pa. Hindi pwedeng mawala ang lahat sa akin," bulyaw ni Irish. Hindi na itago ang takot at galit sa kanyang tinig. Patuloy siyang nanginginig sa kaba at sa takot na hinaharap na hindi niya na alam kung kakayanin ba niya o hindi. Ngunit si Don Ramon, sa kabila ng kanyang kalungkutan, ay tila nakaisip ng paraan. "Irish, may isa pa tayong maaaring gawin, anak," sabi ng kanyang ama. Bagaman tila alanganin ng tono. "Ano yun, papa?" tanong ni Irish na puno ng pag-asa. "Baka pwede mong subukang makipagbalikan kay Kyle. Siya ngayon ang CEO ng isang sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. At sigurado kung siya lang ang makakatulong sa atin na maibangon ang lahat ng nawala sa atin, anak." Malumanay na paliwanag ni Don Ramon. Gulat na gulat naman si Irish sa kanyang narinig. Halos hindi niya matanggap ang mungkahi ng kanyang ama. Tumayo siya at halos sumigaw sa pagkadismaya. "Ano? Gusto mo akong makipagbalikan kay Kyle? Hindi ba't nag-cheat ako sa kanya noon? Hindi niya ako mapapatawad?" Sagot niya na may halong galit at panliliit sa sarili. Ngunit hindi natinag si Don Ramon. Tumayo siya at hinawakan ng mga kamay ni Irish. May awang nakikita sa kanyang mga mata. "Nagmamakaawa ako, anak," pakiusap ni Don Ramon. "Gawin mo ito hindi para sa sarili mo, kung hindi para sa ating pamilya, para sa kinabukasan natin." Napatingin si Irish sa kanyang ama at nakitang may luhang pumapatak sa mga mata nito. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon at ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Bagamat nag-aalangan siya, hindi rin niya kayang talikuran ang pagdurusang nakikita niya sa kanyang ama. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin makatulog si Irish dahil sa sobrang pag-iisip. Sa huli, napagpasyahan niyang subukan ang suwestyon ng kanyang ama. Nagbihis siya ng pinakamaganda at nag-ayos ng todo upang muling makaharap si Kyle. Pagdating niya sa kumpanya ni Kyle,
Agad siyang pumasok at naglakad patungo sa opisina nito. Hindi alintana ang mga matang nakaton sa kanya ng mga empleyado. Diretso si Irish sa opisina ni Kyle. Kinakabahan man, buong tapang siyang kumatok sa pinto at humarap sa sekretarya ni Kyle. "Ako si Irish at kailangan kong makausap si Kyle," malumanay niyang sabi. Nag-aalinlangan ang sekretarya, ngunit pinaunlakan siya nito at pinapasok sa opisina ng binata. Doon, nakita niyang nakaupo si Kyle sa kanyang swivel chair. Seryosong nakatingin sa kanyang laptop. Nang mapansin siya ni Kyle, tumaas ang isang kilay nito at may malamig na ekspresyon sa muka. "Irish?" tanong ni Kyle, halatang nagtataka. "Anong ginagawa mo dito?" Hindi pinansin ni Irish ang malamig na tono ni Kyle at diretso siyang lumapit dito. "Makikipagbalikan ako sa iyo, Kyle," diretsyong sabi ni Irish. Pinilit na maging matapang. Nakita niyang kumunot ang noo ni Kyle. Halatang nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Bakit ka nandito, Irish? 1 taon ka nang nawala sa buhay ko. Tapos bigla ka na lamang magpapakita? At sasabihin mong gusto mong makipagbalikan?" Malamig na tanong ni Kyle. Hindi itinatago ang hinanakit sa boses. Napayuko si Irish. Hindi niya na alam kung paanong sasabihin ang tunay na dahilan nang hindi ito nagmumukhang desperado. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niya itong gawin. "Kailangan ka namin, Kyle," mahinang sabi ni Irish. Pilit na pinipigil ang mga luhang gustong pumatak. "Wala na ang kumpanya namin at alam kong ikaw lang ang makakatulong sa amin." Huminga ng malalim si Kyle at tumayo mula sa kanyang kinaupuan. Nilapitan niya si Irish at tinignan siya ng matagal. "Ngayon mo lang ako naalala? Dahil sa kailangan mo ko?" Malamig na tanong nito. "Alam mo bang sobrang sakit ang ginawa mo sa akin noon? Iniwan mo ko. Niloko mo ko. Tapos ngayon kailangan mo ko. Kaya ka bumabalik?" Walang maisagot si Irish. Ramdam niya ang bigat ng galit ni Kyle. At alam niyang siya ang may kasalanan kung bakit sila nagkahiwalay. "Mahirap bang aminin, Irish, na ginawa mo lang akong laruan noon?" Patuloy ni Kyle. Masakit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nagpipigil si Irish na umiyak, ngunit bumigay rin siya sa wakas. Napahawak siya sa dibdib habang pinipilit na ipaliwanag ang sarili. "Kyle, alam kong nagkamali ako. Hindi ko gustong maging ganito ang lahat," sabi niya habang nanginginig ang tinig. "Pero hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng isa pang pagkakataon?" Ngunit umiling lamang si Kyle. Hindi natitinag sa kanyang nararamdaman. "Irish, hindi ako isang laruan na maaari mong gamitin at itapon kapag tapos ka na. Kung natutunan mo man ang leksyon mo, mabuti. Pero hindi ibig sabihin ito, nababalik ako sa'yo." Malamig na sagot ni Kyle, ngunit may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Alam ni Irish na wala na siyang magagawa. Tumalikod siya at naglakad papalabas ng opisina ni Kyle. Nang walang lingon-lingon dito, dala ang kabiguan at sakit ng kanyang pagkakamali. Pagdating sa mansyon, sinalubong siya ng kanyang ama, ngunit hindi siya makatingin dito ng direkta. "Anong nangyari, anak?" tanong ni Don Ramon. Puno ng pag-asa sa mukha nito. Hindi nakasagot si Irish. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit at sinabing, "Tatawarin mo ako pa. Sinubukan kong gawin ang lahat, pero hindi na kami pwedeng magkabalikan pa ni Kyle. Nasaktan ko siya ng sobra." Lumipas ang mga araw at hindi malaman ni Irish kung papaanong matutulungan ng kanyang ama. Ang kumpanya nilang dating pinagkukunan ng lahat ng kanilang karangyaan ay nalulunod na sa utang at wala na siyang maisip na ibang paraan para maibangon ito. Sa kabila ng kanyang pagmamataas, alam niyang si Kyle lamang ang natitirang pag-asa nila. Kaya't isang araw, naglakas loob siyang bumalik sa opisina ni Kyle. Pagpasok niya sa building, dama niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ngunit hindi niya ito inaalintana. Determinada siya. Huminga siya ng malalim bago tumuloy sa opisina ni Kyle at marahang kumatok sa pinto. Nang makita siya ni Kyle, bumungad kaagad ang kulot na noo nito. "Irish?" Malamig na sabi nito. "Ano na naman ang ginagawa mo dito?" Diretso ang paglapit ni Irish. At bago pa man makapagsalita si Kyle, lumuhod siya sa harapan ng binata. Mabigat sa kanyang kalooban ang kanyang ginawa. Ngunit wala siyang magawa kung hindi ang magmakaawa. Pumikit siya at pinilit na magmukhang umiiyak habang nagmamakaawang makipagbalikan sa kanya si Kyle.
Nagtaka ang binata. Halatang nalilito. Irish, ano bang ginagawa mo? Tanong ni Kyle. Kita sa kanyang mukha ang pag-alinlangan. Dahan-dahang umangat ang tingin ni Irish at pinilit na ipakita ang pagkawasak ng kanyang loob. Kyle, pakiusap. Makipagbalikan ka sa akin. Kailangan kita. Pagmamakaawa niya, ang boses ay nanginginig pa. Mula sa kanyang pagkakatayo, pinagmasdan siya ni Kyle. Kita ang pag-aalala at pagdududa sa kanyang mga mata. Ano bang nangyayari sa iyo, Irish? Bakit ganito ang ginagawa mo? Tanong ng binata. Tila na may kutob na may mas malalim pang dahilan ng pagbalik ng dalaga. Inalalayan siya ni Kyle na tumayo mula sa pagkakaluhod at pinaupo sa couch. Naupo si Kyle sa tapat niya at inobserbahan siya habang sinisikap na manatiling kalmado. Sige nga, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang dahilan ng biglaang pagpapakita mo dito? Huminga ng malalim si Irish. Pinilit ang sarili na maging matatag sa kabila ng kanyang kaba. Alam niyang wala na siyang dahilan para magsinungaling pa. Kyle, wala na kami. Lahat ng yaman namin, ang kumpanya, nabankrupt kami, Kyle. Seryosong sabi ni Irish. Si Papa, hindi niya na alam kung ano ang gagawin niya. Kailangan ko ng tulong mo, Kyle. Alam kong ikaw lang ang makapagbibigay ng pag-asa sa amin. Nanatiling tahimik si Kyle habang ito ay nakikinig. Hindi man lamang nagpakita ng emosyon sa kanyang mukha. Matapos ang mahabang kwento ni Irish, bumuntong hininga ang binata at tumayo. Alam ko na ngayon kung bakit ka nandito. Malamig na sabi ni Kyle at naglakad siya papunta sa bintana. Hindi ito lumingon kay Irish. Lumiwanag ang mukha ni Irish. Umaasang ito na ang simula ng pagbabago. Ibig sabihin, handa mo akong tulungan? Tanong niya. Umaasang tuluyan ng matutulungan ng kanilang pamilya. Ngunit bumaling sa kanya si Kyle at sa malamig niyang tono. Agad niyang isinara ang pag-asa ng dalaga. Hindi ibig sabihin ito na mapapatawad na kita, Irish. Hindi rin ibig sabihin na makikipagbalikan ako sa'yo. Napatigil si Irish. Nanlaki ang mga mata at napuno ng inis ang kanyang boses. Ano bang kailangan kong gawin, ha, Kyle? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari para mapatawad mo lang ako? Galit niyang tanong. Pakaramdam ay tila sinasadyang pahirapan siya ng binata. Tumahimik si Kyle, tila nag-iisip ng sagot. Maya-maya ay ngumiti siya ng bahagya. Ngunit may kasamang hamon ang kanyang mga mata. May naisip akong paraan, sabi ni Kyle. At nakita ni Irish ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Kung talagang gusto mong matulungan ko ang kumpanya nyo, may kondisyon akong ibibigay sa'yo. Ano yun? Tanong ni Irish, hindi inaalis ang kanyang tingin kay Kyle. Lumapit si Kyle sa kanya, at sa malamig na boses, sinabi niya ang plano. Nais kong makita kung talagang handa kang magpakumbaba, Irish. Kung talagang seryoso ka ba talaga sa pag-aayos ng relasyon natin, at sa tulong na hinihingi mo. Gusto kong magtrabaho ka sa kumpanya ko bilang isang janitor. Napalunok si Irish sa kanyang narinig. Hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Janitor? Halos pasigaw niyang tanong. Hindi pa rin magawang tanggapin ang sinabi ni Kyle. Huwag kang mag-alala. Makukuha mo ang tulong na gusto mo. Sagot ni Kyle. Hindi nawawala ang lamig sa kanyang tono. Pero kailangan kong makita kung kaya mong gawin ang ganitong klaseng sakripisyo para sa pamilya mo. Hindi na napigilan pa ni Irish ang kanyang pagkagulat. Kyle, hindi mo ito sinasabi ng seryoso, hindi ba? Tanong niya. Umaasang nagbibiro lamang ito. Tumango si Kyle, seryoso at matatag. Oo, Irish, kung gusto mo ng tulong ko, kailangan mong maging janitor sa kumpanya ko. Gusto kong makita ang dedikasyon mo, ang iyong pagpapakumbaba, at yun lamang ang tanging paraan para matulungan kita. Napalunok si Irish, at pakiramdam niya, napakaliit niya. Dati-rati siya ang babaeng tinitingala ng lahat. Ngayon ay siya na ang maglilinis ng sahig para lamang makuha ang tulong ng lalaking sinaktan niya. Hindi siya makapagsalita kaagad. Nang humupa ang kanyang pagkabigla, tumingin siya kay Kyle. Tila naghahanap ng anumang awa o pagbabago ng isip mula sa binata. Ngunit seryoso ito at malinaw na hindi na siya nito bibigyan pa ng ibang pagpipilian. Kung yun lang ang tanging paraan, gagawin ko, Kyle. Mahina niyang sagot, puno ng sama ng loob. Pipilitin kong tanggapin ang kondisyon mo. Tumango si Kyle, ngunit walang bakas ng simpatya sa kanyang mga mata.
Mabuti kung ganun. Magsisimula ka bukas, alas 7 ng umaga. Huwag kang malilate, Irish ha. Hindi ito isang laro, kundi isang pagkakataon para malaman mo ang tunay na halaga ng trabaho. Napapikit si Irish. Pilit na inaalis ang sakit at takot sa kanyang kalooban. Sige Kyle, magtiwala ka. Hindi kita bibiguin. Ngumiti si Kyle, ngunit halatang hindi ito ngiti ng kasiyahan, kundi ng pangarap na mabigyan si Irish ng isang leksyon. Hihintayin kita bukas, Irish. Huwag kang aasa na may espesyal na trato ka rito. Pagdating sa kumpanya ko, empleyado lang kita. Janitor ka lamang. Hindi na umimik pa si Irish. Tahimik siyang tumayo at naglakad pa palabas ng opisina ni Kyle. Bitbit ang takot at ang bigat ng kanyang desisyon. Kinabukasan ay maagang gumising si Irish. Nakasuot siya ng simpleng damit. Isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Pagdating niya sa opisina ni Kyle, hindi man lamang siya pinansin ng ibang empleyado. Sanay siyang tinitingala at pinapansin. Ngunit ngayon, tila isa lamang siyang anino na dumaan sa paligid ng mga tao. Kinuha niya ang mga gamit na kailangan para sa paglilinis. Map, balde, at pati na rin basahan. Hindi niya lubos maisip na darating siya sa puntong ito. Ngunit alam niyang ito ang kanyang tanging paraan. Habang naglilinis siya sa hallway, nadaanan niya si Kyle na naglalakad kasama ang ilang kliyente. Nakita siya ng binata at bahagyang tumango. Ngunit walang bakas ng pagkakakilala sa kanyang tingin. Dala niya ang matinding kahihiyan, ngunit nagpatuloy lamang siya sa kanyang gawain. Sa pagtatapos ng araw, pagod na pagod si Irish. Napapikit siya habang nakaupo sa gilid ng kanilang lounge. Iniisip ang kanyang sinapit. Ngunit sa kabila ng pagod, naramdaman niyang may kakaibang kasiyahan, isang pakiramdam ng pagiging totoo sa sarili. Matagal niya nang hindi ito nararamdaman. Si Kyle sa hindi kalayuan ay lihim ng umiti habang pinagmamasdan ng dalaga. Alam niyang sa bawat pagdaan ng araw ay may matututunan si Irish. Sa isang araw ng pagtatrabaho ni Irish bilang isang janitress sa kumpanya ng kanyang dating kasintahang si Kyle, abala siya sa pagwawalis at pati na rin sa pagmamap ng sahig ng ikalawang palapag. Habang nagsisikap siyang linisin ang bawat sulok, ramdam niya ang bigat ng trabaho at ang hirap ng pagiging janitress. Ngunit para kay Irish, ito ang tanging paraan upang patunayan sa kanyang ama na kaya niyang magtiis para lamang sa mga pangarap niya. Bagamat malapit na siyang matapos at tila ayos na ang lahat, biglang lumapit sa kanya ang isang babae na may kasamang 2 pang empleyada. Nakatingin sa kanya ng may mga mapanglait na tingin. Uy, di ba siya si Irish? Ex-girlfriend ni Sir Kyle? Akalain mo, janitress na siya ngayon? Hoy janitress! Tawag ng babae na may halong pang-asar sa boses. Hindi pa man natapos ang salita nito, tinadyakan na ng babae ang balde ng maruming tubig na nasa tabi ni Irish. Bumagsak ang tubig sa sahig. Nakakalinis pa lamang noon ni Irish, dahilan para magkalat ulit ang dumi. Pilit na pinigilan ni Irish ang kanyang galit, ngunit hindi na siya nakatiis pa. Anong problema mo? Tanong niya ng may diin. Habang binagsak ang map sa sahig, hinarap niya ang babae at tumingin ng matalim. Ramdam ang kanyang pagkadismaya sa ginawang pang-api ng babae. Ngumiti ng mapang-asar ang babae, itinaas ang kanyang kilay at sinabayan ng tawa ang kanyang mga kasama. Bakit? Galit ka? Tanong nito, tila kinukutya pa siya. Kasabay ng tawanan ng mga babae ay ang kanilang mga nakakalokong ngiti. Masakit man, sinubukan ni Irish na kontrolin ang kanyang emosyon. Wala kayong karapatang bastusin ako, sagot ni Irish ng matigas, sa kabila ng pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Anak ako ng mayamang negosyante. Wala kayong karapatan na gawin sa akin to. Napahagalpak ang mga babae sa narinig. Tila hindi naniniwala sa kanyang sinabi. Anak ng mayaman? Ikaw? Janitress ka nga lang dito oh. Sagot ng isa sa kanila. Mas mataas pa ang posisyon namin kaysa sa'yo. Kaya maglinis ka lang dyan. Wala ka ng karapatan ngayon. Napalunok na lamang si Irish habang nararamdaman ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan ng mapanlait na mga tingin ng mga babae, tila nawawalan siya ng lakas. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. At sa uli, ay tumulo ang kanyang luha. Mas lalong natawa ang babae nang makita ang kanyang paghabag.
at iniwan siyang umiiyak sa sahig. "Cry baby, iyakin," tawang-tawang sabi ng isa pang babae habang naglalakad ito papalayo. Tila pinagsasawaan ang kanilang ginawang pangalipos na kay Irish. Pagkatapos nilang umalis, naiwan si Irish na nag-iisa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinubukang kalmahin ang sarili. "Kung hindi ko lang mahal si Papa, hindi ko tatanggapin ang lahat ng ito," bulong niya sa sarili habang sinusubukang kunin ang lakas ng loob na ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinatahimik ang puso niyang puno ng galit at lungkot. Habang nag-iisip, hindi niya namalaya na may nakatayo pala sa likod niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang binatang mestizo na nakatuksido at may hawak na map. Halata ang pag-aalala sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. "Okay ka lang ba?" Tanong ng binata ng may pagmamalasakit. Ramdam ni Irish ang tunay na pag-aalala sa boses nito. Agad na pinahid ni Irish ang mga luha sa kanyang pisngi at pilit nang umiti. Kinuha niya ang map mula sa kamay ng binata at tumango. "Okay lang ako. Kaya ko to," sagot niya. Pilit na ipinakita ang lakas ng loob sa kabila ng sakit na nararamdaman. Tahimik lang na tumayo ang binata sa kanyang tabi habang patuloy siyang naglilinis. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito. "Ako nga pala si Tyrone." Pagpapakilala ng binata habang ito ay nakangiti. "Kapatid ako ni Kyle." Natigilan si Irish. Hindi niya inaasahan na may kapatid pala si Kyle, ang kanyang dating kasintahan. Wala siyang pakialam noon sa pamilya ni Kyle, kaya hindi niya alam ang patungkol dito. Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay nagpatuloy si Tyrone. "Alam mo, huwag kang mag-alala. Sa loob ng kumpanyang ito, ako mismo ang magpoprotekta sa'yo," sabi nito habang nakatingin sa kanya ng may tapang. Naiwan si Irish na tulala. Hindi niya inaasahan ang kabutihang loob ni Tyrone, lalo na't hindi sila magkakilala ng personal. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba ng estado ng buhay, naramdaman niya ang sinseridad ng binata. Ito ang unang beses na may tumulong sa kanya sa trabaho. Kinabukasan, sa kalagitnaan ng kanyang oras sa trabaho, biglang lumapit muli si Tyrone sa kanya. "Tara, mag-lunch tayo," anyaya nito. Nag-alangan si Irish at tumanggi. "Naku, ayos lang ako. Marami pa akong lilinisin eh." Ngunit nagpumilit itong si Tyrone. "Sige na, minsan lang naman ito eh. Huwag mong tanggihan," aniya habang pinipilit si Irish na sumama. Napilitang sumama si Irish. Kumain sila sa isang mamahaling restaurant malapit sa opisina. Sa bawat minuto ng kanilang pag-uusap, unti-unting nawalan ng bigat ang kanyang nararamdaman. Tuwang-tuwa siya habang nakikipag-usap kay Tyrone. Isang bagay na hindi niya inaasahan na mangyayari mula sa kapatid ng kanyang dating kasintahan. "Alam mo, Irish," sabi ni Tyrone habang kumakain sila, "matagal nang gusto kang ipakilala sa amin ni Kyle. Pero dahil busy ka noon, hindi na kami nagkaroon pa ng pagkakataon." Nagulat si Irish sa kanyang narinig. "Hindi ko alam na ganoon pala ang iniisip ni Kyle," tugon niya. Halatang naguguluhan ngunit may halong saya sa boses. Ngumiti si Tyrone. Si Kyle kasi, hindi siya masyadong expressive. Patuloy niya. "Pero alam kong importante ka sa kanya noon." Napangiti si Irish. "Siguro mahal ka lang talaga niya ako noon," bulong niya sa sarili habang nararamdaman ang maliit na pag-asa sa puso niya. Pagkatapos ng kanilang tanghalian, bumalik na sila sa opisina. Ngunit pagpasok nila sa lobby, sinalubong sila ni Kyle, na galit at pawisan. Tila hindi natuwa sa nakita. "Saan ka galing ha?" tanong ni Kyle, na puno ng inis at may halong pag-aalala. Nauutal si Irish at napatingin kay Tyrone. Tila hindi alam ang sasabihin. Kasama ko si Tyrone. Nag-lunch kami," sagot niya na malumanay ang tono. Pilit na iniintindi ang reaksyon ni Kyle. Napakamot ng ulo si Kyle at sabik na sinabunutan ng sariling buhok sa inis. "Sa susunod, ipapaalam mo muna sa akin kung aalis ka," sabi nito nang may matalim na tingin. "Ayoko nang biglaang ganyan, lalo na't alam kong hindi mo kilala ang bawat empleyado rito." Hindi nakapagsalita si Irish. Ramdam niya ang kakaibang tensyon sa kanyang dibdib. Bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ni Kyle? Hindi naman na sila magkasintahan. Ngunit ramdam niya ang bigat ng pagkakabigkas nito ng mga salita. Habang palayo si Kyle, hindi maiwasan ni Irish na mapaisip. Kailan pa bumuling bumalik ang damdamin niyang akala niya ay nawala na.
Habang nakatayo siya sa lobby, lumapit muli si Tyrone sa kanya. "Huwag mo nang isipin yun," sabi nito habang nakangiti. "Ang mahalaga ay nandito ako para sa'yo." Hindi mapigilan ni Irish na siya ay mapangiti. Pakaramdam niya ay may kasama siya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa kabila ng kanyang pagiging janitress, nararamdaman niya ang pagmamahal at proteksyon mula sa taong hindi niya inaasahan. Ito ay si Tyrone, ang kapatid ng kanyang dating kasintahan. Sa mga araw na nagdaan, unti-unting naging malapit si Irish kay Tyrone. Madalas niya nang nasusumpungan ng sarili na kasabay si Tyrone sa tanghalian o kaya ay nagpapahinga sa maliit na kafeterya sa opisina. Kapag nakakasama niya ito, nagiging magaan ang kanyang kalooban at kahit papaano ay nawawala ang bigat ng kanyang mga iniisip. Si Tyrone ay laging nariyan upang kamustahin siya at bigyan ng suporta. Isang tanghali, habang magkasama silang kumakain, ngumiti si Tyrone at tinanong si Irish, "Alam mo, minsan iniisip ko kung bakit ka bumalik dito. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo, lalo na't nasa kumpanya ni Kyle." Napatingin si Irish sa kanya at bagyang napangiti. "Gusto ko ito, Tyrone. Siguro nga may kasalanan na rin ako kay Kyle noon, kaya gusto kong matutunan kung paanong magpakumbaba." "Hindi ka naman masamang tao, Irish," wika ni Tyrone. Nagbigay ng banayad na tapik sa kanyang balikat. Hindi lang lahat ng tao ay kayang magpatawad. Ngunit isang araw, habang abala si Irish sa pagwawalis ng sahig, may narinig siyang mga bulungan mula sa ibang empleyado. Nagkatinginan ng mga ito at may isang empleyadong babae na nagsalita ng pabulong, pero malinaw na malinaw sa pandinig niya. "Grabe si Irish," wika ng babae. "Ang kuya pinaiyak, tapos ngayon, yung bunso naman ang trip niya. Anong klase namang babae yan?" Natigilan si Irish. Pakiramdam niya ay bumara ang lahat ng nararamdaman niya sa lalamunan. Nag-iinit ang kanyang mga mata sa lupa. Ngunit pilit niyang pinigilan. Alam niyang hindi tamang naging ugali niya kay Kel noon. At ngayon, unti-unti niyang naiisip kung gaano siya nakasakit ng damdamin ng iba para lamang masunod ang kanyang kagustuhan. Habang naglilinis pa rin siya, biglang dumaan si Kyle sa harapan niya. Tumigil ito at seryosong nakatingin sa kanya. "Kamusta na ang pakiramdam mo, Irish?" tanong ni Kyle nang wala ng emosyon sa muka. Humarap si Irish. Pinilit ipakita ang tapang kahit kinakabahan. "Ayos lang naman," sagot niya nang may bahagyang ngiti. "Unti-unti na rin akong nasasanay sa paghihirap na ibinigay mo sa akin." Napaangat ang kilay ni Kyle sa sinabi niya. "Paghihirap? Hindi kita pinapahirapan, Irish. Tinuturuan lang kita ng leksyon at kapalit ito ng tulong na hinihingi mo sa akin." Natigilan si Irish. Napatingin siya sa sahig. Alam niyang totoo ang sinabi ni Kyle. Siya ang tumulong sa kanya nang magkaroon ng malaking problema ang negosyo ng kanyang ama. Nakatulong ang pamilya ni Kyle para unti-unting makabangon ang kanilang kumpanya. Napalunok si Irish at nararamdaman niyang may punto ang sinabi ng binata. "May gusto ka ba kay Tyrone?" tanong bigla ni Kyle, ang mga matay puno ng pagsusuri. Nagulat si Irish. Hindi kaagad nakapagsalita. Napatitig siya sa mga mata ni Kyle. Tila ba naghahanap ng paliwanag. Ngunit bago pa man siya makasagot, bumuntong hininga na lamang si Kyle. Halatang may lungkot sa kanyang mga mata at saka umalis ng hindi man lamang lumilingon. Makalipas ang ilang araw, may naramdamang tensyon si Irish tuwing magkasama sina Tyrone at Kyle. Hanggang isang araw, biglang nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa. Nakita ni Irish na nagtutulakan na ang magkapatid sa gitna ng hallway. Halata ang galit sa mukha ni Kyle, habang si Tyrone naman ay tila nagsusumamo. "Ano ba kuya? Bakit magalit na galit ka?" sigaw ni Tyrone. "Bakit? Hindi mo ba nakikita, Tyrone? Hindi siya para sa'yo," sagot ni Kyle. Nanlalaki ang mga mata. "Bakit ka nakikialam? Ano bang problema mo?" sigaw ni Tyrone. Hindi ito nagpatinag. "Sinabi ko naman sa'yo noon pa man na hindi mo siya mahal, hindi ba?" Natigilan si Kyle. Para bang natamaan siya ng matinding pagdududa sa kanyang nararamdaman. Napatingin siya kay Irish na nasa tabi lamang nila. Umiiyak habang pilit na inaawat ang dalawa. "Huwag na kayong mag-away, please," pagsusumamo ni Irish. Pinipilit na itigil ang tensyon sa pagitan ng magkapatid. Pero tila hindi na siya naririnig ng dalawa. Lalo na si Kyle, na mukhang may mas malalim na dahilan sa kanyang galit. Natahimik si Kyle, ngunit hindi na siya nagsalita. Tumalikod na lamang siya
at naglakad papalayo. Ang mukhang puno ng galit at kalituhan. Sa kanyang isip, hindi niya alam kung paano o bakit siya nagkakaganito. Bakit siya nagsiselos? Bakit bigla na lamang naging mahalaga sa kanya ang mga nararamdaman ni Irish? Habang nag-iisa si Irish, bumalik sa isip niya ang mga panahong masaya sila ni Kyle noon. Naaalala niya ang mga pagkakamali at mga salita niyang tila punong-puno ng galit at inis. Ngayon, sa bawat oras na nakikita niya si Kyle, mas lumalalim ang kanyang pagsisisi. Ngayon niya lamang napagtanto kung gaano kalalim ang naging epekto ng kanyang pagtrato kay Kyle. Kinabukasan, tahimik si Irish habang naglilinis ng sahig. Biglang lumapit si Tyrone at nagtanong, "Irish, okay ka lang ba?" Napatingin si Kyle sa kanya at pilit nang umiti kahit malungkot. "Oo, Tyrone, kaya ko naman ang sarili ko." Ngumiti si Tyrone at tinapik siya sa kanyang balikat. Ngunit sa likod ng kanyang isip, hindi niya mapigilan ang pag-aalala sa galit na nadarama ng kanyang kuya. Alam niyang may malalim na dahilan kung bakit ganoon ang nararamdaman ni Kyle para kay Irish. Mula noon, unti-unti nang lumayo si Tyrone kay Irish at hindi na rin siya madalas na sumabay sa kanya sa tanghalian. Ramdam ni Irish ang bigat ng responsibilidad na kanyang dala. Hindi lang para sa kanyang sarili, kung hindi pati na rin para sa magkakapatid na hindi niya sinasadyang paghiwalayin. Sa uli, naiwan si Irish na nag-iisa, natutong tanggapin ang kanyang mga pagkakamali at ang mga leksyon na dala ng bawat pagkakamali. Isang araw, habang si Irish ay abala sa kanyang trabaho, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tinignan niya ang mensahe, gulat na gulat siya nang makita ang pangalan ni Tyrone. "Irish, pwede bang mag-usap tayo? Pumunta ka sa park na malapit sa bayan. May importante kong sasabihin." Tanong ni Tyrone. Nagulat siya at nag-isip kung bakit siya papapuntahin ni Tyrone doon. Ngunit hindi na siya nagdalawang isip pa at naglakad na rin patungo sa parke. Nang makarating siya, hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Naroon si Kyle at halatang nagtataka rin siya. "Si Tyrone bang nag-utos sa'yo na pumunta dito?" Tanong ni Kyle nang makita siyang lumapit. Nagmumukhang naguguluhan si Irish, kaya tumango na lamang siya. "Oo, sinabi niyang dito raw kami magkita. Pero nasaan si Tyrone?" Biglang nag-umpisa ng mag-ring ang cellphone ni Kyle at tinignan nito ang mensahe. Nang makita ang mensahe mula kay Tyrone, napapuntong hininga siya at itinuro ang cellphone kay Irish. "Wala ako dyan. Sinadya ko na kayo lang ang makapag-usap. Kailangan niyong makapag-usap para maayos ang lahat ng hindi pagkakaintindihan," sabi ni Tyrone. Natigilan sila at parehong napansin ang mensahe ni Tyrone. Pareho silang namula at si Irish ay hindi alam kung paanong magsisimula. Bigla siyang nagdadalawang isip kung ano ang sasabihin kay Kyle. Ngunit tahimik lamang silang nagkatinginan. Nakita ito ni Kyle at sa kanyang pagkakaintindi, nagbigay siya ng isang malalim na buntong hininga bago magtanong, "Nagugutom ka ba?" Si Irish ay nag-atubili, ngunit tumanguna lamang siya. "Oo, medyo. Kumain muna tayo. Tara na," sagot ni Kyle at iniwanan nila ang parke upang magtungo sa isang restaurant malapit doon. Tahimik lang silang kumain at pareho silang naiilang sa isa't isa. Si Kyle ay pinilit na lamang na tinanggap ang sitwasyon at hindi alam kung paanong magbabalik ang loob kay Irish. Si Irish naman ay naguguluhan sa nangyari. Hindi niya alam kung paanong may papaliwanag ang kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Pagkatapos silang kumain, nagdesisyon silang maglakad-lakad sa isang park na malapit sa dalampasigan. Ang malamlam na langit at mahimbing na hangin ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong magkausap ng mas tahimik at mas maayos. Habang naglalakad, unti-unting nakaramdam ng ginhawa si Irish. Parang may magaan na pakaramdam sa kanyang dibdib at nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsimula ng pag-uusap. "Si Tyrone talaga?" wika ni Irish habang tinitingnan ng mga alon sa dagat. "Bakit ba niya tayo pinapunta dito?" Siguro dahil sa gusto niyang magkaayos tayo. Alam ko na may hindi pagkakaintindihan tayo noon. Gusto ko lang rin namang sanang malinawan ng lahat." "Gusto ko rin," sagot naman ni Irish habang nag-aalangan. "Minsan, hindi ko na rin alam kung paano ko sisimulan.
Hindi ko alam kung paanong nangyari sa akin noon. Ang dami kong kasalanan, lalo na sa'yo. Let's forget it. Pero honestly, ang sakit din nun ha. Nakayokong sabi ni Kyle. Dahil sa sinabi ni Kyle, biglang napaisip si Irish. Alam niyang hindi pa siya lubusang nakakapagpatawad sa sarili. Ngunit may nararamdaman siyang pagbabago sa puso niya. Kyle, hindi ko alam kung paanong mag-a-apologize sa mga nagawa ko sa'yo, sa pamilya mo. Irish, hindi ko rin naman nasabi sa'yo noon na nasaktan ako. Hanggang ngayon, parang may kulang. Pero ngayong natutunan ko ng magpatawad, hindi ko rin nakuha ang lahat ng sagot. Pero kahit papaano, natutunan ko na yung mga pagkakamali ko, magiging leksyon rin. Naglakad pa sila ng mas matagal, at ang bawat hakbang nila ay mas magaan. Sa bawat salita nila, tila naging malinaw ang lahat ng mga pagkakaintindihan. Si Irish na ngayon ay unti-unting natututo, at si Kyle ay hindi na nagtatago ng sakit. Matapos ang ilang oras na pag-uusap, naramdaman ni Irish ang magaan na pakiramdam. Isang malalim na hininga ang kanyang inirelease, at bahagyang napangiti. Salamat, Kyle. Sabi niya. Naiintindihan ko na. Saka, may ilang bagay rin akong dapat na pagtuunan ng pansin. Hindi ko na dapat muling balikan ang mga pagkakamali ko. Bumangon mula sa bench si Kyle at hinawakan ang braso ni Irish. Walang anuman. Kung hindi dahil kay Tyrone, baka hindi ko pa naisip ito. Siya kasi ang mas may alam sa akin. Gusto ko lang ring mapatawad. Naglakad sila pabalik sa parke. Habang naglalakad, napansin ni Irish na magaan ang kanyang pakiramdam at may bagay siyang natutunan sa lahat ng ito. Isang malalim na paghinga at isang ngiti sa labi ang sumunod na sumalubong kay Irish. Ngayon, I think we're both okay na. Sabi ni Irish. Tumingin si Kyle. Hindi pa tayo tapos, Irish. May isa pa akong kailangang sabihin. Wika ni Kyle na may seryosong tono. Napatingin si Irish sa kanya. Ano yun? Si Kyle ay lumingon kay Irish at ito ay nagsalita. Kahit nasaktan mo ako ng sobra, pero hindi ko pinagsisisihan na minahal kita ng sobra-sobra. Naging masaya ako. Tayo. And it was a great experience. Kung bibigyan ako ng pagkakataong mabigyan ng bagong buhay, ikaw at ikaw pa rin ang magiging first love ko. Nagulat si Irish sa sinabi ni Kyle. Hindi niya akalain na may ganitong layunin si Kyle. Subalit ngayon, natutunan niyang yakapin ang lahat ng kasamaan na nangyari at ipagpapasalamat ang pagkatalo at pagsubok na nagdala sa kanya sa mas magaan at mas maliwanag na bukas. I hope pare-pareho na tayong okay. And please, stop yourself, okay? Napangiti habang naluluwa si Irish. I will, Kyle. Salamat. Wika ni Irish. Masaya at maligaya sa kanilang pag-uusap. Muling bumangon si Irish mula sa mga pagsubok na kanyang naranasan. Hindi na siya ang dating dalagang mayabang na laging umiiwas sa mga responsibilidad. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan niyang baguhin ang kanyang pananaw sa buhay at pagtrato sa mga tao. Mula sa pagiging janitor, pinayagan na siya ng kanyang ama na magtrabaho na may malaking posisyon sa kanilang kumpanya. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong posisyon, may malaking pagbabago si Irish. Ang matutong maghinay-hinay at maging mas maingat sa kanyang mga kilos. Habang nasa trabaho, nakita ni Irish si Tyrone nang umiti sa kanya. Isang ngiti ng puno ng pagmapride. Alam mo Irish, proud ako sa'yo, sabi ni Tyrone habang iniabot ang isang tasa ng kape. Hindi mo lang na-overcome ang lahat ng pagsubok. Kung hindi, natuto ka pa na mag-aral ng buhay. Salamat, Tyrone. Sagot ni Irish na ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat. Hindi ko siguro magagawa ito kung hindi dahil sa lahat ng natutunan ko at sa inyo, lalo na kay Kyle. Natahimik si Tyrone at pinanood si Irish. Sana nga, dahil sa mga pinagdaanan mo, mas maging maingat ka na sa mga desisyon mo. Dagdag niya, halatang nag-aalala sa kapatid. Mahalaga na hindi na muling makasakit ng tao at matutunan mong magpatawad. Habang naglalakad si Irish pauwi mula sa trabaho, nag-message siya kay Kyle. Pwede ba tayong mag-usap mamaya? May gusto akong sabihin.
Isang simpleng mensahe, ngunit puno ng emosyon. Hindi na ito ang dating Irish na puno ng pride at pati na rin takot, kung hindi isang Irish na natutunan ng magsimula muli. Ilang minuto lamang ay nakatanggap siya ng reply mula kay Kyle. Tara, sa parke na lang tayo mamaya. Mamayang 7 p.m. Sagot nito. Pagdating niya ng gabi, nagkita sila ni Kyle sa parke. Malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Nakangiti si Kyle habang tinatanggap si Irish at may tamis ang bawat salitang binabanggit. Anong nais mong pag-usapan? Tanong ni Kyle. Nag-aalalang tinitingnan ng kapatid. Nag-atubili si Irish, ngunit nagsimula ng magsalita. Kyle, gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa lahat ng nasaktan ko, lalo na sa'yo. Natutunan ko na hindi ko dapat minamadali ang mga bagay-bagay at natutunan ko ring kailangan kong magpatawad, lalo na sa sarili ko. Tahimik si Kyle at hindi nagsalita. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at nag-isip sandali. Ipinagpapatawad kita, Irish. Wika ni Kyle bago siya tumingin kay Irish. Hindi ko na tinitignan ang nakaraan. Ang mahalaga ay natututo tayo sa mga pagkakamali. Nang mga sandaling iyon, naramdaman ni Irish ang bigat na nawala sa kanyang puso. Salamat, Kyle. Ang tagal ko nang gustong makausap ka ng ganito. Ang hirap rin sa pakaramdam na nasasaktan ko ang mga taong mahal ko. Pinatong ni Kyle ang kamay kay Irish sa kanyang balikat. Huwag mong gawing problema ang nakaraan, Irish. Ang importante ngayon ay kung anong meron tayo. Kung nagmamahalan tayo at natututo tayong magpatawad. Simula noon, nagsimula na silang magbago. Mas naging maligaya ang kanilang relasyon. Hindi na nila kailangang magtago o magtakip. Nalaman nilang ang bawat pagkatalo ay mayroong dahilan at ang bawat hakbang sa buhay ay may layunin. Naging mas maligaya sila at natutunan nilang maging tapat at magtiwala sa isa't isa. Alam mo, Irish, masaya ako na natutunan mong magbago, sabi ni Kyle, isang araw habang naglalakad sila sa park. Masaya ako na natutunan mong magpatawad at ngayon, alam ko na hindi lang ikaw ang natuto, pati rin ako. Si Irish ay ngumiti at tumingin kay Kyle. Sana noon ko pa natutunan to. Ang hirap palang maging sarado sa mga pagkakataon. Kaya ngayon, hindi ko na pwedeng itago ang nararamdaman ko. Mahal kita, Kyle. Minsan, sa mga pagkakataong ganito, natutunan ni Irish na ang pagkakamali ay bahagi ng pag-unlad. Hindi nila kailangan ng perpekto at hindi kailangang magtakip ng mga nararamdaman. Si Kyle naman, na sa mga pagkakataong iyon, ay natutunan ring magpatawad at hindi na rin itinago ang pagmamahal niya kay Irish. Nang dumating ang araw ng kanilang kasunduan, si Tyrone ay naroon para suportahan silang dalawa. Hindi ko akalain na ganito kayong magiging maligaya, Irish at Kyle, sabi ni Tyrone habang nakangiti sa dalawa. Sa lahat ng nangyari, masaya akong natutunan nyo ang pinakamahalagang leksyon, ang pagmamahal at pagpapatawad. Nagpasalamat si Irish kay Kyle at pati na rin kay Tyrone. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito ngayon, sabi ni Irish. Natutunan niyang maging bukas at tanggapin ang mga aral ni Tyrone sa kanila. Lahat ng nangyari ay mayroong dahilan, dagdag pa ni Kyle. At ngayon, natutunan na namin ni Irish kung papaanong magbago at magpatawad sa isa't isa. Masaya silang tatlo at natutunan nila sa buhay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kung hindi sa pagmamahal, pag-unawa at pagpapatawad sa isa't isa.